Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tayo with evidence. Naku! Tila yata tumaas ang noon ng maraming netizen kasi nabago ang report ng PNP Calabarzon. Oo, nabago ang inventaryo ng PNP at PDEA tungkol sa sugar pulveron na nakuha nila, nasabat nila. Ngayon, bumaba. Ay, bakit bumaba? Bumaba sa humigit kumulang na 1.4 tons mula sa 1.8 tons ang illegal na drugs na nasabat sa isang checkpoint sa Alitagtag, Batangas itong Lunes. So from 1.8 naging 1.4. So nasaan yung 0.4? Parang mukhang magic. Nako kabibig, mali yung weighing scale. So kasalanan ng weighing scale na mali-mali ang report. Ay buti na lang nabago nila agad kabibig. Pero after a day, bakit after a day? So it means yung una nilang binalita ay hindi pa sure. Kulang-kulang pang impormasyon. Baka ganon, baka super excited sila ba na in-news iyon kasi nandun si Pangulong Bongbong Marcos, bumisita, and knowing at kailangan talaga magpa-epal. Kailangan talaga malaman ng buong mundo na nasabat nila ang 1.8 totality na mga polvoron. Pero ngayong araw na to, binawi, naging 1.4. Anong nangyari? At tapos, bumaba na rin from 13.3 billion, bumaba to 9.6 billion. Kasi bumaba din yung tonelada ng polvoron. So, napaka-intriguing, no? Sabi naman ng ilang netizen, bibilis namang bumaba. Anong nangyari? May pumitik na agad? Grabe naman, pitikan blues. Ano kaya may problema? Yung timbangan o yung kamay nila? Ay, grabe naman kayo mapaghusga. Baka nagkamali lang ang timbangan. Ang nyari, nabawasan, hindi bumaba o kaya nakulimbat? Naku, nanakaw, nawala. Animalades, na-recycle na yan. Kayo talaga mga kabibig ha. Lakas naman kumupit, bili-bilis, 0.4 talagang nawala. Malamang hindi lang yun ang nangyari. Tuwing may malaki ang huli, may cut ang mga kawatan sa loob. Happy-happy na sila. Nako, ilan ba ang nawalang bilyones? From 13.3 to 9.6. Wow, grabe ha. Bilyones din ang nawala mga kabibig. So tumaas ang kilay ng mga netizen. Parang biglang nawala. Ito naman si Sasot Kando Sasot, may mga tanong din. Sabi ni Sas, the packaging of the polvoron or shabs are from sugar mills in Pakistan. What are the odds that an ex-USA Army is driving alone a van full of shabs with packaging of sugar mills in Pakistan? Oo nga, no? Parang wala sa tolero or parang wala sa sarili yung nag-drive, no? Iisipin mo, isusurrender mo yung bilyones na shabs, tapos alam mo namang may checkpoint doon. Diba, sobrang FPJ ang Batang Quiapo. Ito pa, one of the packaging of the alleged shabs says Matiari Sugar Mills Ltd. It's a sugar company based in Pakistan. Ito pa, the polvoron are most commonly abused drug there as per WHO report. Ito pa ha, Miss Sas, na-recycled na daw kasi nawala na ng tonelada. Ito pa ang sinabi. Ito, may CCTV ba yung checkpoint? Sana kung meron para makita namin kung talagang sino ang nasa convoy. Grabe naman yung palusot. Para makita natin ang mga ka-convoy ng driver. Diba? Why he is driving, what he is driving might not be the shabs but crack coke or yellowish daw at medyo nangingitim. Google search how crack coke looks like. And he is not alone. The driver said he is part of a convoy. Hala, may convoy pala ito. May pinalusot. Yung mga ka-convoy. Yung
pinalusot siguro ang nagtawag ng backer. Ayon, dumating siguro ang mga backer. This driver is not an ordinary dealer. He is an ex-US Army and has athletes, celebrities, and politicians as clients in his CrossFit gym in Marikina. Senator Bato de la Rosa, umaksyon ka na. Huwag umurong ang bayag. You can dig farther this. Senate hearing na. Congress hearing na. Bilis! Puro kibuloy lang kayo. Puro Duterte lang yung mga ihiring-hiring nyo. O ito, Senator Risa Hontiveros, bilisan mo. Ikondina mo ito. Mga congressman, ikondina nyo ito. Bakit kayo tahimik? Biglang tumahimik. I'm horrified. Sabi ng ilang netizen, may mga actors pala at athletes na gumagamit. Ay, nako. Halos lahat na lalaki sa family niya ay nag-US Army. Pati siya nag-US Army daw. So yun mga kabibig, binago ang Pilipinas na pala ang nangyari ngayon. So ano ang iyong komento tungkol dito na nabawasan? Nabawasan ng tinulada? Magkano ba nabawas? 0.4 tons? Malaki na yun ha. Kasi bilyones na din yun. Anong nangyari? Saan napunta? Mali kasi yung timbangan, kabibig. Nagpa-presscon kahapon, minamali-mali talaga yung mga impormasyon. Mapapahiya ka talaga. At knowing ang mga tao ngayon, malawak ang pag-iisip. And knowing mo naman, alam mo naman ang news ni Pangulong Bongbong Marcos, nire-relate sa mga polvoron, di ba? So kailangan talaga konkreto, factual yung mga datas na ibibigay nila. Ngayon nagkamali, lalong makakwestiyon ang PNP at PDEA. Diba? Bakit sabihin ng mga tao, ano ba yan? Paepa lang talaga para may masabi lang ginawa against drugs. Di ba ganon mga kabibig? Proud na proud pa si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, walang tsugian, walang tawag ito, walang napahamak, bloodless approach, bloodless strategy. Mali nga ang mga impormasyong ibinigay. Kulang-kulang nga. So yun lang mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for the day. Madami talaga. Uy, na-shock ang mga netizen. Ano daw nangyari? Diba? Tapos in-inspection pa ni Pangulong Bongbong Marcos kasama si Interior Secretary Binhur Abalos kahapon. Bakit ngayon nagbago ang data, ang tonelada at ang pera? Anong nangyari doon? Yung pagbisita for the picture taking lang? Ano ba? Something fishy talaga, no? That's not too, sabi ng iba, that's not too strange. They know it. Comment down below kung ano ang iyong komento tungkol dito. Bye everyone! See you next time!